Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay nagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya na ipinagkaloob po sa amin sa gabing ito na muli ay magsama-sama po kami upang mag-aaral ng iyong salita. Napag-aralan po namin, Panginoon, ng Biblia ay totoo at ikaw po ay buhay. Napag-aralan din namin na mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari, Panginoon, at malapit ka nang dumating. At hinihiling namin, Panginoon, kagabi na pag-aralan namin na kami po ay mga miserableng makasalanan na patungo doon sa impyerno. Subalit tulungan mo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Buksan mo po ang kanilang puso at isip na maunawaan po ang mga salita na pag-aaralan namin ngayon. Tulungan mo po na ang mga nagnanais na maligtas, na magkaroon ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyong salita at hindi po ang aking sariling opinyon o kaisipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-aaral po tayo. Pagpapatuloy po natin yung pag-aaral. Kagabi, yung check-up. So, napag-aralan po natin kagabi, ayon sa Biblia, ikaw ay makasalanan. So, naging makasalanan tayo kasi galing tayo kay Adan. Ibig sabihin, kailangan mong maligtas. Kasi, patungo ka dun sa impyerno. Yan po yung kalagayan natin ngayon. Kaya mahalaga po yung inyong puso habang nakikinig po ng salita ng Diyos. Kung talagang nagnanais kayong maligtas, mahalaga po yung asal habang nakikinig. Sabi dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So para magkaroon ng tamang pananampalataya, kailangan pong makinig ng maigi. So, huwag niyo munang pansinin yung mga katabi niyo, mag-focus muna po kayo. Lalo na, kung hindi pa kayo sigurado, naligtas kayo. Ito po yung magandang chance. So, napag-aralan natin, ako at Diyos. Ang Diyos ay banal. So, gusto kong pumunta sa langit. Ang problema, may kasalanan. Para makapasok sa langit, kailangan maalis ang kasalanan. So, warang-harang. Pero hanggang may kasalanan, hindi pwedeng makapasok sa langit. So, paano tayo naging makasalanan? Hindi sa dami ng kasalanan. Nakalagay dito, ulitin ko po yung kagabi, sa Roma chapter 5, verse 12. Sorry, medyo dark. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala. Yung unang tao si Adan. Nilikha ng Diyos si Adan, nabuhay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Pero nung kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, anong nangyari sa kanilang espiritu? Namatay. Naging makasalanan. Nagkasala. So dahil sa kasalanan, spiritualidad. Nagkaroon ng anak, ipinanganak, makasalanan. Nagkaroon ng apo, dumami ang tao, ipinanganak na makasalanan. Dumami ang tao. Lahat po ng tao, galing kay Adan, ipinanganak na makasalanan. Sa pamamagitan ng isang tao, yan po si Adan. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, lahat ng tao. Kasama po tayo dyan. So, pag sinabing patay, spiritually dead, yan po ay hiwalay sa Diyos. God is holy. Nilikha ng Diyos ang tao na maayos ang relasyon sa Diyos, buhay ang espiritu, pero nung sumuway sa Diyos, nagkasala. Kinain nila yung ipinagbabawal ng Diyos. So, dahil nagkasala, napahiwalay sa Diyos. Yan. Namatay yung kanilang espiritu, hiwalay sa Diyos. Diyan nagsimula yung kahirapan, yung sakit, yung pagdurusa, impyerno, dahil po sa kasalanan. Kaya ito yung issue kung bakit tayo narito. Ito yung dapat malutas sa atin, yung issue ng kasalanan. Gusto nyong pumunta sa langit? Ang problema, may harang. Kailangan maalis yan. So tatanungin ko po kayo, makasalanan po ba kayo o hindi? Ano po? Makasalanan. Sabi dito sa Mark chapter 2 verse 17, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mamay sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga
makasalanan. Hindi daw naparito si Jesus para doon sa mga matuwid. Yung mga tao, ang tingin nila sa kanilang sarili, wala silang kasalanan. Hindi sila ang purpose ni Jesus. Kaya nga tinatanong ko kayo paulit-ulit, may kasalanan ba kayo? Makasalanan ba kayo? Oo. Kung sinasabi niyong oo, ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa lupa. Dahil sa'yo. Inaamin mong makasalanan ka. Nakalagay dyan, no? Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Physically, totoo yan. Kung wala kayong sakit, hindi nyo maiisip na pumunta sa doktor. So, malakas, hindi nangangailangan ng manggagamot physically. So, doktor si Jesus, spiritually po, yan yung tao na hindi niya alam na siya ay makasalanan. Ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. So, hindi niya maiisip na kailangan ko si Jesus para iligtas ako. Hindi niya maiisip kasi hindi niya alam na makasalanan siya. Yung isa dito, may sakit. Nangangailangan ng doktor. Physically yan. Spiritually, so, makasalanan. Alam niya na makasalanan siya. Kung alam po ninyo na makasalanan kayo, alam nyo, kailangan nyo si Jesus. Walang ibang paraan para makapasok sa langit. Si Jesus lang. Tinan nyo po. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo. Ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Wala daw ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa tao na ating ikaliligtas. So, anong pangalan lang? Jesus. Jesus. Pero kahit sabihin mong Jesus, ligtas na ba kung alam nyo si Jesus? Hindi po ibig sabihin na alam nyo yung pangalang Jesus, ligtas na kayo. Kailangan malaman nyo sino si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Halimbawa, may math problem. Dalawang estudyante, math problem. Nagbigay ng exam yung teacher, math problem. Yung isa, alam niya kung paano yung solusyon, paano niya masosolve yung problema sa math. Yung isa, hindi. Pero nakita niya yung sagot doon sa marunong, kinopya niya. So ito, matalino talaga to. Alam niya kung paano isolve yung math problem. Dinaansira niya yung tamang sagot. Ngayon, nakita nung isa na hindi niya alam kung paano isolve yung problema. Pero nakita niya yung sagot doon sa katabi niyang matalino. So tama yung sagot niya o mali? Nung nangopya, tama o mali? Tama. Ang problema ito, pagdating sa teacher, sabi ng teacher, paano mo ito sinagutan? Una, tinanong yung matalino. Ganito po. Iba. Nasagot. Yung isa, nangodigo lang. Alam niya yung sagot, tama yung sagot, pero hindi niya alam kung paano isolve yung problema. Chechekan ba yun ng teacher? Hindi. Parang ganon din. Marami nagsasabi, Jesus, Jesus, Jesus. Pero, dapat alam natin kung sino si Jesus. Hindi sapat yung pangalan ni Jesus. Halimbawa, pumunta kayo ngayon sa palasyo ng Malacanang, nandun si Duterte. Kumato kayo. Duterte, ako ito. Pagbuksan mo ako, sinabi mo yung pangalan mo. Papapasukin kayo sa palasyo ng Malacanang? Hindi. Sasabihin sa'yo, sino ka? Hindi. Di ba ikaw si Duterte, kilala kita, ibinoto pa nga kita. Sasabihin niya, hindi kita kilala. Doon ka sa kulungan, baka taga Marawi ka. Napasama ka pa. Di po ba? So marami nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Pero nakalagay sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Ngayon ang tanong, so sabi niya, si Jesus lang ang tanging paraan para maligtas. Kung gagamitin mo Maria, hindi rin pwede. Si Kibuloy kaya? Hindi rin. Jesus lang. Jesus. Pero merong ibang Jesus. Dapat yung tunay na Jesus. Pag-aaralan natin yan. So tanong, paano makakapasok sa langit? Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito. Sabi ng iba, umanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Kapag kaanib kayo sa amin, makakapasok ka sa langit. Wala pong relihiyon na makapagliligtas. Walang nakalagay sa Biblia ng pangalan ng relihiyon, sumali ka sa ganitong relihiyon, makakapasok ka sa langit. Walang ganun. Isa lang ang nakalagay sa Biblia ito. John chapter 3, verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Para makita ang kaharian ng Diyos, anong kailangan mangyari sa isang tao? May panganak na muli. Sa English, born again.
Pero ano ba talaga ang born again? Marami akong tinatanong, born again ka ba? Opo. Paano ka na born again? Kasi po nagkakantahan kami, umattend po ako, nagkantahan kami, born again na po ako, hindi po yan relihiyon. Yung born again na ito, hindi ito relihiyon. Yan ay relasyon. Di ba nung kinain ni Adan yung bunga, nahiwalay tayo sa Diyos? So kailangan yung naputol na relasyon sa pagitan ng Diyos sa tao, yung espiritu natin namatay, kailangan mabuhay. Yun yung born again. Yung patay mong espiritu, mabuhay. Kailangan kang maipanganak na muli. Ang kausap dito ni Jesus, si Nicodemo, isang Pariseo. Si Nicodemo, hindi niya naiintindihan. Kaya sabi ni Nicodemo, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sabi ni Nicodemo, paano ako maboborn again? Susuot ba ako sa sinapupunan ng nanay ko tapos iluluwal ako ulit? Pwede ba yun? May mga ganong pilosopo. Susuot daw. Paano yung mga, ang daming born again? Paano kaya sila na born again? Siguro nagsisuot yan sa mga sinapupunan ng nanay nila. So parang si Nicodemo, mali yun. Kaya dahil hindi naiintindihan ni Nicodemo, sumagot si Jesus ulit. Ito po yung sagot ni Jesus. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang binabanggit ni Nicodemo, kapanganakan ng laman. Hindi yon. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, may kapanganakan ng laman, may kapanganakan ng espiritu. Ang tinutukoy ni Jesus na born again, yung kapanganakan ng espiritu. Hindi yung physical. Tapos na yun, may birthday kayo eh. So, may birthday kayo, yun yung kapanganakan ng laman. Yun yung galing kayo sa sinapupunan ng nanay nyo. Ang born again, na pag-aaralan na tinutukoy dito, kapanganakan ng espiritu. Kailan ipinanganak ang inyong espiritu? Kailan muling nabuhay ang iyong espiritu? Kailan naligtas ang iyong espiritu? Papaano naligtas ang iyong espiritu? Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Nakalagay sa Biblia, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Maboborn again tayo o maipapanganak kayong muli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Bible. Kaya nga pag-aaralan natin yan, yung Biblia. Sa Bible lang tayo mag-focus. So, maaari nagtataka kayo. Si Nicodemo nagtaka. Kaya sumagot si Jesus ulit sa kanya, sabi niya, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus, kailangan kayong ma-born again. Ano yung born again? Hindi yung religion. Relasyon. Yung relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga po yung asal ngayong gabi. Paano mabubuhay yung ating patay na kaluluwa? Nakalagay dito, sa Isaiah chapter 55 verse 3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa mabuhay. So, maaaring nandito kayo, pero yung isip nyo malayo. So, mag-focus po kayo. Pupunta tayo sa pinakamahalagang bagay. Pero bago tayo dumako, dun sa paraan kung paano tayo maligtas, dapat maunawaan ninyo, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Kagabi, pinag-aralan natin, halimbawa, yung pagsunod sa 10 utos. Hindi po yun ang paraan para maligtas. O kaya yung pagtulong sa kapwa, hindi yan ang paraan para maligtas. May ibang paraan po. Sabi dito sa Biblia, kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin, sabi ng Panginoong Diyos. Kahit maligo ka ng, alam mo yung liha, yung pangtanggal ng kalawang, at saka yung sabon, yan pong lihiya at sabon, sumisimbolo sa ating sariling pagsisikap, sariling sigasig, sariling katwiran. Kahit anong pagsisikap mo, nailigtas ang sarili mo, hindi mo maililigtas ang sarili mo. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa ng tao. Parang ganito yan. Ito. Negro. Ethiopia, negro. Pag naubos niya yung isang bar na sabon, puputi ba siya? Pag naubos niya yung pampaputi. Kunyari ito, likas papaya. Sino sa inyo naglilikas papaya? Likas papaya. Naubos niya. Puputi ba siya? Hindi. Bakit? Yan ang likas na kulay niya. Negro talaga siya. Yung likas papaya, yung sabon, sumisimbolo sa ating sariling pagsisikap, sariling katwiran, sariling gawa. Hindi ka maliligtas gamit ang iyong sariling pamamaraan. Sabi nga dito, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? O ng leopardo ang kanyang mga batik? Kaya ng leopardo ang alisin yung batik niya?
Imposible po yan. Hindi. Parang ganyan. Sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, hindi natin kayang alisin ang ating mga kasalanan. Sabi din dito, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, tinan niyo po sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sa pamamagitan daw ng gawa, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Marami akong tinatanong. Una akong tinatanong sa tao pag nakasalamuha ako, kumusta po kayo? So, kung sakali po nakunin ng Diyos ng buhay niyo, saan po kayo pupunta? Siguro po, pastor, sa langit. Kasi po, lagi naman po ako nagsisimba. Kaya siguro sa langit ako pupunta. Wala naman po akong inaagrabyadong tao. Gumagawa naman po ako ng mabuti. Nagdadasal po ako. Kaya siguro po, sa langit ako pupunta. Yun ang isip ng tao. Sa pamamagitan ng gawa. Pero hindi po tayo maliligtas sa ganyang paraan. Panoorin niyo ito. Ito yung mga tao pag tinatanong. So, check ko lang. Do you know which destination awaits you? Most believe heaven. When questioned, nearly everyone proclaims their own goodness. Lori, would you consider yourself a good person? Yes. I consider myself a good moral person. I consider myself as a good person. Would you guys consider yourselves good moral people? Yeah. I would. Yeah. Yes. Yeah, I consider myself a good moral person. I tried myself to be a good moral person according to the teachings of my religion. For the most part, I like to think so. Most of the time. Would you consider yourself a good moral person? Yes, I do. Yes. I try to be a good person. I think I'm a good person. Yeah. Yeah, definitely. Definitely, yeah. However, their answers change drastically when compared to the Ten Commandments. Lied. Yeah, a lot. Used to. I've been a good liar and a bad liar both. I try not to be a bad liar a lot though. So have you lied? I know I do lie. It's just So what is it? What are you? liar. By your own admission, you're a lying, adultering, blaspheming idolater. Would you agree with that? Yeah. Nakita niyo? Sa sarili mo pang amin, ikaw ay mangangalon niya. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mamamatay tao. Ano sabi niya? Nung tao? Yes. Sabi niya, yes. Ibig sabihin, inaamin niya na may kasalanan siya. Tingnan natin yung kasunod. Sabi niya, oo. Inaamin ko, may kasalanan ako. Tingnan natin. Okay. This doesn't sound so good. On Judgment Day, if God were to judge you by the Ten Commandments, would you be innocent or guilty based on that standard? Just based on that? Based on His Ten Commandments, which we just went through 4 of the 10. Yeah. Yeah. Guilty siya o hindi? Kung gagamitin yung 10 utos, guilty siya o hindi? May sala siya o wala? Meron. Inamin niya, oo, guilty ako. Kung gagamitin yung 10 utos, hindi niya nasusunod. Be guilty. Yeah. Would you go to heaven or hell? Eto na, pupunta ka sa impyerno o sa langit? Eto na yung tanong. Well, heaven. Why? Because I would go to church and do confession. So sabi, saan ka pupunta? Langit o impyerno pag namatay ka? Sabi niya, langit. Bakit sa langit? Sabi niya, noong bata pa ako, ay nagsisimba ako at nagkukumpisal. Yan ang isip niya. Pero wala po nakalagay sa Bible na mangumpisal ka, sumamba ka, magsimba ka linggo-linggo, makakapasok ka sa langit kung nagsisimba ka linggo-linggo. Wala po nakalagay sa Bible. Napakahalaga niyan. Hindi maaalis yung ating kasalanan ng pagkukumpisal. Kasi pag nagkumpisal ka, lahat ba ng kasalanan nyo na ikukumpisal nyo? Lahat? 100%? Hindi po. Kaya kung titanan nyo ito, yan, eto ka. Gusto mong pumunta sa langit. Ang problema, may harang na kasalanan. Hindi pwede. Bakit? Ako ay sinner. Ang naglalayo sa Diyos at sa tao, yung kasalanan. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na di makapagligtas.
ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya hindi nakikinig. Pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Diyos po. Ang naghihiwalay sa God at sa tao, kasalanan. May kasalanan. Upang maligtas, kailangan malutas ang problema sa kasalanan, maalis. Pag naalis yan, eto ka madumi, pag nalinis ka, ganyan, makakapasok ka sa langit. Bakit? Ang Diyos ay banal. Ang problema ito, sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang kasalanan? Ano ang kasalanan ninyo? Ito yon. Meron kang kasalanan nung ipinanganak ka. Mula nung isilang ka sa mundong ito, hanggang ngayong araw na ito, may kasalanan kayo o wala? Meron. Ang tawag diyan, kasalanan noon. Past sin. Ngayong araw lang na ito, o ngayong taong ito, may nagawa kayong kasalanan o wala? Meron. Ang tawag diyan, present sin. Kasalanan ngayon. Mula ngayon hanggang mamatay ka, makakagawa ka ng kasalanan o hindi? Makakagawa. Ang tawag diyan, future sin. Yan ang lahat mong kasalanan. Ang Diyos ay banal. Holy. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ito yung sitwasyon mo ngayon. Yung kamatayan, tumutukoy sa impyerno. Yan. Critical yung sitwasyon ninyo ngayon. So, ngayon, paano malulutas ang ating kasalanan? Paano tayo maliligtas? So, bago tayo, pag-aralan muna natin yung mga tao noong lumang tipan, noong unang panahon, noong Old Testament, paano napapatawad ang kanilang kasalanan. Tignan natin, noong Old Testament, para mapatawad ang kasalanan nila, nagbigay ang Diyos ng batas ng pagtubos. Yung paraan para mapatawad yung kasalanan ng tao noong lumang tipan, nagbigay ang Diyos ng pagtubos. Kapag sila ay nakagawa ng kasalanan, yung mga tao, pupunta dito sa tabernacle tent. Magdadala sila ng hayop. Papatayin na dyan, kukunin yung dugo yung magiging pangbayad sa kanilang kasalanan. Sa halip na sila yung mamatay, yung animals yung namamatay. Sabi dito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ano daw ang pangtubos? Ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So wag niyo kalimutan yung salitang dugo. Ang pangtubos sa kasalanan, dugo. Sabi din dito, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So para mapatawad yung kasalanan noong lumang tipan, nagdadala sila ng animals. Pero may kondisyon. Bago sila magdala ng animals, dapat inaamin nila na makasalanan siya. Alam mo na makasalanan ka. Sabi dito, kapag nalaman na ang kasalanan kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pangkasalanan at dadalhin ito sa harapan ng toldang tipanan. So, tinan niyo po, kapag nalaman ang kasalanan kanilang nagawa, anong gagawin nila? Nalaman nila, may kasalanan sila. Sila po ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pang kasalanan. Sa madaling salita, animals. Pwedeng kordero, toro, yan po, animals. So, tao yung nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi tao yung mamamatay, yung inosenteng hayop. Dadalhin yan dito sa tabernacle tent. Yan, dapat walang sakit, malusog na animals. So, ito yung magbabayad ng kasalanan ng tao noong lumang tipan. Ano ang kailangan sa animals na yan? Yung dugo. Yan. Yung dugo yung pangtubos. Yung pari yung nagwiwisik sa loob niyan. So, pero yung pari, bago pumasok siya din, maglilinis din siya ng kanyang sarili. Sabi dito, gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanyang kasalanan na kanya nagawa, at siya'y patatawarin. Tinan niyo yung animals, nagdanak ng dugo. Para mas maintindihan nyo, ganito yan. So, yung tao yung nagkasala. Yan, may kasalanan siya. Ipapatong yung kamay doon sa animals. Tapos mananalangin. Yung animals, tinan nyo, malinis, kulay puti. Pagpatong, magpe-pray. Yung kasalanan ng tao, tinan nyo po, napakahalaga nito,
lilipat doon sa animals. Ibig sabihin, magiging malinis po yung tao. Yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong gagawin sa animals? Papatayin. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano yung pangbayad sa kasalanan? Dugo ng animals. Naintindihan niyo po? So, para mas maintindihan niyo, panoorin niyo to. Ganito po ang ginagawa nila sa lumang tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasalanang Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pari. Ang pari, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis, walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At tignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero. Ganyan po nila ginagawa. Ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos maialay ang hayop, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo. At yun po ang simbolo na tinanggap yung alay pangkasalanan. At pagkatapos nito, malayang makakauwi ang isang Israelita na napatawad ang kanyang kasalanan sa loob po ng 1 taon. So, napatawad yung kasalanan ng Israelita sa loob ng 1 taon. Yan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya, yung tao, para matubos yung kasalanan niya, magdadala siya ng animals. Yan, pinakapunong pari. And then, ito naman para sa buong bayan. Sabi dito, pagkatapos, ay papatay niya ang kambing na handog pang kasalanan na para sa bayan at dadalhin ang dugo niyon sa loob ng tabing. Ang gagawin sa dugo ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harapan ng luklukan ng awa. Iwiwisik. Taon-taon po ginagawa nila yan. Sabi diyan, ito'y magiging alituntuning walang hanggan sa inyo na tubusin ang mga anak ni Israel minsan sa 1 taon dahil sa lahat nilang mga kasalanan. At ginawa ni Moises ang ayon sa iniutos ng Panginoon. Minsan sa 1 taon. Isang beses sa 1 taon, nag-iipon-ipon yung mga Israelita. Ang tawag dyan, Day of Atonement. Mahalaga noon ang pari, yung high priest. Tuwing July 10, yung mga Israelita nagsasama-sama yan tuwing July 10. Yung mga makasalanan. And then, magdadala sila para matubos yung kasalanan nila sa loob ng 1 taon, magdadala sila ng animals. Yan. Ipapatong yung kamay doon sa animals, mananalangin sila. Yung kasalanan nila sa loob ng 1 taon, lilipat doon sa animals. Tingnan niyo po, Imigi, napakahalaga po nito. Yan. Naging malinis yung Israelita? Yan. Anong gagawin dito sa animals? Papatayin. Bakit papatayin? Ano ang kailangan dyan? Anong kukunin dyan? Dugo. Kasi dugo yung pangtubos sa kasalanan. Napakahalaga yan. Dugo. Basahin natin. Ito po, tingnan nyo, babasahin ko sa inyo. Leviticus, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So, para mapatawad yung kasalanan nila, ano ang kailangan ipangtubos? Dugo. Pero halimbawa, naisip ng Israelita, pera na lang ang ibibigay ko para mapatawad ang kasalanan ko, tatanggapin ba yun ng Diyos? Hindi. Halimbawa, sinabi nila, ay, bulaklak na lang, Panginoon, kasi ang langsa ng dugo. Magdadala lang kami ng bulaklak. Tatanggapin ba yun ng Diyos? Hindi. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun lang. Sabi niyan, ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Dugo lang. Tingnan niyo po. Sabi dito, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So para pala mapatawad ang kasalanan, kailangan ng pagdanak ng dugo. Pero yung mga tao, ibang paraan yung iniisip. Bulaklak na lang kaya. Pera na lang kaya. Hindi yun tatanggapin ng Diyos. Kaya yung mga Israelita, tuwing July 10, nagsasama-sama yan. Nandan yung pinakapunong pari. Opo. Magdadala ng animals yung makasalanan, ipapatong yung kamay sa animals, mananalangin, yung kasalanan ng mga Israelita lilipat sa animals. Yan. And then, yung animals na yan, papatayin.
kukunin yung dugo. Kasi kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. So dahil sa dugo, nalinis ang buong Israel sa loob ng 1 taon. Kailangan, taon-taon idaos ng Israel ang araw ng pagtubos. Yearly. May expiration yung dugo ng hayop noong Old Testament. So pinatawad ang lahat ng kanilang kasalanan sa loob ng 1 taon. Yung mga Israelita. So yan ay noon. Ngayon namang New Testament, eto na, ngayon na tayo, napakahalaga, tingnan natin yung sinasabi sa New Testament. Ngunit sa pamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalala na mga kasalanan taon-taon. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. Ngayon daw, sabi dito, hindi maaaring mangyari. Dugo ng toro at kambing makapagalis ng mga kasalanan. Oo nga naman. Kasi tao yung nagkasala, sino dapat ang mamatay? Tao din, di ba? Dati, tao, hayop ang namamatay, parang unfair siya. Sa ngayon, tao ang nagkasala, dapat ang mamatay din ay tao. So, para matubos yung kasalanan natin, magkaiba po yung tao tsaka animals. Iba yan, no? Tao, animals. Hindi pwede. Hindi maaaring mangyari. Sabi sa atin ngayon sa New Testament, hindi maaaring mangyari. Ibig sabihin, kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan. Para matubos ang ating kasalanan, kailangan natin ng isang tao na malinis. Walang kasalanan. Sinless person. May kilala ba kayong taga-Naga na walang kasalanan? Meron? Kasi kung meron, qualify siya na magtubos ng ating kasalanan. Meron po ba? O halimbawa, yung tatay nyo kaya, Papa, eto ka. Eto papa mo. Papa, tubusin mo naman ang kasalanan ko. Pwede ba yon? Sa palagay nyo, pwede? Ayaw ng papa mo. Bakit kaya? Sa palagay nyo, anong problema dito? Bakit ayaw ng tatay nyo? Isa rin siyang makasalanan. Galing din siya kanino? Kay Adan. Wala siyang karapatan na magpatawad ng kasalanan. Makasalanan din siya. Kailangan niya ring matubos. Yun kayang madre. Madre, ikaw na lang. Tubusin mo ako sa kasalanan ko, madre. Pwede kaya yung madre magtubos ng kasalanan, yung madre? Tingnan natin, malay nyo, tanggapin ni madre. Ni sister madre. Ayaw. Anong problema dyan? Si madre isa ring nakasalan. Galing din siya kay Adan. Hindi siya, wala siyang karapatan magpatawad ng kasalanan. Eh yung mga monghe kaya, yung mga pari, yung mga pastor, pwede kaya? Sige na, monghe, pari, pastor, tubusin mo ako sa kasalanan ko. Pwede kaya to? Sa palagay nyo? Hindi. Ayaw din. Ayaw, hindi pwede. Bakit? Galing din siya kay Adan. Makasalanan din siya. Sabi sa Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala. So, hindi pwede. Kailangan natin isang tao na walang kasalanan. Kaya nga nung Old Testament, so yung animals, noon lang yun. Hindi pwede yun ngayon. Sabi dito, tinan ninyo, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Yun daw kautusan ay anino lamang. Alam nyo anino? Yung anino, hindi yung tunay. Kunyari, yung kamay ko, ginaganyan ko, may anino siya. Yung anino, hindi yung tunay. Sabi dyan, ang kautusan ay anino lamang. Yung anino na yan, yung kautusan, yan yung pag-aalay ng dugo ng hayop. Yung pag-aalay daw ng dugo ng hayop noong lumang tipan ay anino lamang ng mabuting bagay na darating. May darating na mas mabuti kaysa doon sa pag-aalay ng dugo ng hayop. Kasi yung dugo ng hayop may expiration. May dadating na mas mabuti doon. Walang expiration. Sabi dito, at hindi tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon mga alay na inihahandog taon-taon. Anino lang daw yung kautusan. Yung Old Testament, yung animals. Anino lang yan. Anino lang yan po. Ang tinutukoy na mabuting bagay na darating, si Jesus. Dati, dugo ng hayop, yung pangtubos sa kasalanan, katawan ng hayop. Hindi natin kailangan yan ngayon. Ngayon po, dugo ni Jesus, katawan ni Jesus. Yun ang magbabayad ng ating kasalanan. Sabi dito, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo
minsan, magpakailanman. Si Jesus. Yung tunay na larawan, si Jesus. Kaya nga si Jesus, bakit dumating si Jesus? Sabi dito, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo na isang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Kaninong katawan to? Kay Heso Kristo. Katawan ni Jesus. Kaya nga, bumaba si Jesus sa lupa para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, bayadan yung ating mga kasalanan. Ang problema, sino si Jesus? Hindi pwede yung Jesus lang, pangalan lang. Sino si Jesus? Sabi ng iba, tao lang daw. Sabi ng iba, Diyos. Sabi ng iba, tao. Sino ba talaga si Jesus? Nakalagay dito sa Isaiah, ito ay prophecy about Jesus. Hula. Bago ipinanganak si Jesus, may hula na tungkol sa kanya sa Old Testament. Sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sino yun? Yun daw bata, lalaki, tatawaging makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Tatawagin siyang Diyos, tapos Ama. Sino yun? Yan po ay tumutukoy kay Jesus. Prophecy yan kay Jesus. Ito yung katuparan ng prophecy. Sabi sa Mateo, siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, sino yung batang lalaki na tatawaging Diyos, tatawaging Ama? Siya si Jesus. Siya po ang Diyos, nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao? Kasi kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan. Wala namang qualify dito. Kaya yung Diyos nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi dito sa Pilipos, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyong alipin, naging katulad ng tao. Si Jesus. Yung Diyos, nagkatawang tao. Anong purpose? Para iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Naintindihan niyo po? Kung bakit bumaba si Jesus sa lupa, hindi dahil sa pera. Hindi dahil payamanin kayo sa negosyo. Hindi para ipasa yung exam nyo, hindi. Kundi para tubusin yung ating mga kasalanan. May kasalanan si Jesus o wala? Wala. Bakit walang kasalanan si Jesus? Bakit walang kasalanan si Jesus? Simple lang, wala siyang tatay. Wala siyang tatay. Di ba si Jesus ipinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Hindi galing siya sa isang lalaki. Kasi kung galing siya sa isang tatay, mamamana niya yung dugo ni Adan. Naintindihan niyo? Magiging siyang isang makasalanan. Hindi siya qualify na magtubos ng ating kasalanan. Pero si Jesus, nabuntis si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bigla lang. Ipinaglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Walang tatay. Hindi siya galing sa binhi ng isang lalaki. Pinag-aralan ng mga doktor, yung dugo ng nanay at anak, hindi naghahalo. Wala siyang dugo ni Adan. Kaya nga, nakalagay dito sa Isaiah, yung prophecy tungkol kay Jesus, tingnan ninyo. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Siya'y nasugatan. Sino dapat ang sugatan? Sino? Sino po? Sino? Ako. Huwag kayong mandamay. Ako. Sabihin niyo, ako. Individual po ang kaligtasan. Ako. Kasi di ba pagharap natin, hindi pwede yung natin, atin, sila, tayo, kami. Ako. Anong pangalan mo? Ikaw, naka-white. Ha? Regine. Parang ganito yan. Tingnan niyo. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa pagsuway ni Regine. Siya'y binugbog dahil sa kasamaan ni Regine.
Ipinataw sa kanya ang parusa para sa kapayapaan ni Regine. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling si Regine. Sa atin, pwede nating ilagay yung ating pangalan dyan. Kumbaga dapat, tayo ang sugatan. Tayo ang bugbugin. Tayo ang parusahan. Tayo ang magkalatay. Pero sa halip na tayo, yung Panginoong Jesus, siya ang umako nung parusa na dapat para sa atin. Kasi ayaw niya na mapunta ka doon sa impyerno. Naintindihan niyo po? Sa halip na pumunta ka sa impyerno, yung parusang para sa iyo, inako niya. Kaya nga, yung ulo ni Jesus, nagdanak ng dugo. Yung koro ng tinik. Dahil sa kasalanan ng iyong ulo, yung kanyang kamay magkabila ipinako. Dahil sa kasalanan ng iyong kamay. Yung kanyang magkabilang paa, ipinako. Dahil sa kasalanan ng iyong paa, pumupunta ka dun sa mga lugar na makasalanan. Yung kanyang puso, tinusok ng sibat dahil sa kasalanan ng iyong puso. Imagine niyo ito. Mula ulo hanggang paa, nagdanak siya ng dugo. Bakit dugo? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Naintindihan niyo? Sabi ko, paano napatawad ang inyong kasalanan? Siguro po sa langit kasi po nagsisimba ako eh. Hindi po nakasabi na kung walang pagsisimba, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dugo. Kung maliligtas kayo dahil gumagawa kayo ng mabuti, hindi na dapat namatay si Jesus sa krus at nagdanak ng dugo. Dapat nakasulat sa Biblia, gumawa na lang kayo ng mabuti, pupunta kayo sa langit. Hindi po ganun eh. Bumaba pa rin siya, bakit walang ibang pwedeng pangbayad sa ating kasalanan, dugo lang ni Jesus, dugo. Pag sinabi mo na makakapasok ka sa langit dahil gumawa ka ng mabuti, nilalapastangan mo yung dugo ni Jesus, parang binabaliwala mo. Ibig sabihin, maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong sariling gawa. Hindi po pwede yun. Naintindihan niyo po? Sabi naman ng iba, makakapasok po ako sa langit kasi nagdadasal po ako palagi eh. Ngayon, kung ang pagdadasal ang magliligtas sa'yo, hindi na dapat siya namatay sa krus at nagdanak ng dugo. Dapat sinabi niya, okay, magdasal na lang kayo, sure, ligtas kayo. Bakit kinailangan niya pang bumaba at mamatay sa krus? Kasi hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa kasi isa tayong makasalanan. Kailangan natin ng dugo ng isang tao na walang kasalanan. Siya po si Jesus. Bumaba dito sa lupa. Sa kata hinagupit po siya. 120 times. Yung kanyang laman po nadala. 6 hours. 6 na oras po. Nakabitin siya sa krus. Imagine niyo. Ikaw dapat yung nakalagay dito kasi ikaw yung nagkasala pero si Jesus yung umako ng parusa na para sa'yo. Nagpapakita po yan ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin yung isang video at habang pinapanood nyo, isipin nyo, bakit namatay si Jesus sa krus? Pakiusap, i-meditate nyo to. Bakit namatay si Jesus sa krus? So, na-imagine nyo, bakit namatay si Jesus sa krus? Isa lang dahilan, dahil sa ating mga kasalanan. Sabi, bakit mo ako pinabayaan? Sabi niya. Bakit pinabayaan? Nasa kanya yung kasalanan natin. Pasan niya yung kasalanan natin. Nakalagay sa Biblia, sa Isaiah chapter 53, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Pasan ni Jesus yung kasalanan ng lahat ng tao. Buong sanlibutan. Pag sinabing buong sanlibutan, mula kay Adan hanggang sa pinakahuling taong ipapanganak sa mundo, binayadan ni Jesus yung kasalanan. Kasalanan ng buong sanlibutan. Pinasan ni Jesus. Yan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. Yan po. Namatay siya sa krus upang tubusin tayo. Ano yung ipinangbayad ni Jesus sa ating kasalanan? Ano po? Bulaklak? Pera? Dugo. Hindi kayang presyohan niya ng pera. Maraming tao naligtas daw kasi nagbibigay ng offering. Hindi po yan. Anong ibig sabihin? Offering, hindi po makapagliligtas ang pera. Kung offering ang makapagliligtas, hindi na siya namatay sa krus. Dapat sinabi niya, magbigay lang kayo ng offering, makakapasok kayo sa langit. Hindi po yun. Dugo ni Jesus. At bago si Jesus mamatay, may huling salita na sinabi siya. Sabi dito, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Yan yung huling salita na sinabi ni Jesus bago siya mamatay. So tanungin ko muna kayo.
Ano ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus dito sa lupa? Ano yung purpose niya? Pumarito siya upang iligtas tayo. Tubusin tayo. Saan? Sa ating mga kasalanan. So sabi niya, bago malagot yung hininga, sabi niya, natupad na. Natupad na, ibig sabihin na natupad na, bayad na, tapos na, natupad na. Tapos na daw, yung kanyang misyon. Ano yung misyon niya? Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pagkalipas ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Umakyat siya sa langit. Yan. Nagtagumpay si Jesus o hindi? Nagtagumpay. Tingnan niyo ito, napakahalaga nito. Kasalanan ng buong sanlibutan. Kasama dito ang kasalanan ninyo o hindi? Kasama. Bumaba si Jesus sa lupa para iligtas ang mga makasalanan. Sino yung makasalanan? Sino po ang makasalanan? Ako. So, bumaba si Jesus sa lupa para iligtas ako. Kasi kasama ako sa sanlibutan. Para iligtas ako, anong ginawa ni Jesus? Namatay siya sa krus at nagdanak ng kanyang dugo. Nagtagumpay siya o hindi? Nagtagumpay. Bago siya mamatay, bago malagot yung kanyang hininga, yung huling sinabi niya, natupad na. Tapos, namatay. Muling nabuhay. Umakyat siya sa langit. Naintindihan niyo po? Nagtagumpay si Jesus, natubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo to. Ito. Yan. Yung tao, eto, ikaw to, makasalanan ka. Pumarito si Jesus sa libutan para iligtas sa mga makasalanan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. Parang animals kanina sa Old Testament. Ayan na siya. Para bayaran ng kasalanan, ano po ang pangbayad sa kasalanan? Ano po? Dugo. Kasi hindi pagsisimba, hindi pagbabasa ng Biblia, hindi pagtulong sa kapwa, hindi pagbibigay ng pera, hindi po yan. Dugo. Kasi kung sa pamamagitan ng gawang mabuti ka maliligtas, hindi na dapat siya namatay sa krus. Walang ibang paraan para maligtas, dugo ni Jesus. Kaya nga, namatay si Jesus sa krus para bayadan ng lahat ng ating mga kasalanan. So, tinan niyo siya. Bakit siya nakatawa tapos naluluha-luha? Anong dahilan? Ano pong dahilan niya? Bakit nakatawa at medyo naluluha-luha? Nasisiraan na ba siya ng bait? Bakit? Kasi, tinubos na ni Jesus yung kanyang kasalanan. Pag namatay siya, saan siya pupunta? Sa langit. Bakit pupunta siya sa langit? Nasaan yung kasalanan niya? Kay Jesus. Sino nagbayad? Si Jesus. Kailangan niya pa bang magbayad? Hindi. Kasi bayad na siya ni Jesus. Binayadan na po ng Panginoon ang kasalanan ng lahat ng tao. 2,000 years ago, hindi pa tayo tao, binayadan na ni Jesus. Ibig sinabing lahat ng tao, mula sa unang tao, kay Adan, hanggang sa pinakahuling taong ipapanganak sa mundo, eto ka. Binayadan na din po yan ni Jesus. Ang kasalanan ng buong sanlibutan. Nakalagay sa John chapter 1 verse 21, sabi doon, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Pag sinabing buong sanlibutan, eto yan. Mula sa unang taong hanggang sa pinakahuling taong ipapanganak, binayadan ng dugo ni Jesus. Yan, kasalanan ng lahat ng tao. Binayadan ni Jesus sa krus 2,000 years ago. 2,000 taon na nakakalipas. Yan, dugo. Yan na nakalagay sa Biblia. Binayadan na ng dugo ang kasalanan. Sabi dito, at sa pamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan, magpakailanman. Yan po, dugo ni Jesus, katawan ni Jesus. Naintindihan niyo po? So, tatanungin ko kayo. Kung mamatay kayo ngayong gabi, saan kayo pupunta? Ha? Kung mamatay kayo ngayong gabi, saan kayo pupunta sa palagay niyo? Langit o impyerno? Sa? Langit o impyerno? Langit. Sure na kayo sa kaligtasan? Naniniwala kayo na namatay si Jesus para tubusin yung kasalanan ninyo? Sure? Walang duda? Naniniwala kayo na si Jesus nagdanak ng dugo para bayadan ng lahat ng kasalanan ninyo? Sure po yun.
Para nakasimangot kayo eh. So, kunyari, okay, ligtas na kayo. Kunyari, lumabas na tapos na tayo. Kaya sabi nyo, ligtas na kayo, okay, tapos na tayo. Paglabas nyo dyan sa baba, nakita nyo yung taong kaaway nyo. Nakita ka rin. Nagkatingin na kayo sa mata. Naku, ito yung kinaiinisan ko. Sinugod ka, minura ka. Hindi lang minura, sinapak ka pa. Pak! Nagalit ka. Kagagaling ko lang sa simbahan, ginagalit mo ko. Sinapak mo rin. Pak! Sinuntok mo, pak! Nagantihan kayong dalawa, nagsabunutan kayo, nagpangbuno kayo. Naisip mo ngayon, ako, nakagawa na naman ako ng kasalanan. May kasalanan ako. Hihingi ako ng tawad mamaya pag uwi ko sa bahay. Ang problema ito, nagiwalay na kayo. Naglalakad kayo na yung pauwi ng bahay. Ang problema, iniisip po yung kaaway mo dyan sa kalsada, tumatawid ka. Ang bilis ng truck, nasagasaan ka ngayon. Hindi ka nakahingi ng tawad, nasagasaan ka. Saan ka ngayon pupunta? Ha? Sabi niyo, sigurado na kayo sa langit. Sure pa rin? O impyerno? So, kaya yan ang i-clear natin ngayon. Kailangan makasigurado kayo sa langit. Naintindihan nyo? Eh, sabi ng iba, impyerno po. Kung impyerno kayo pupunta, nagpagod lang kayo ngayong gabi. Nagpagod lang si Jesus sa krus kung sa impyerno pupunta. Kailangan maunawaan natin paano, aling kasalanan yung tinubos ni Jesus. Siguro, alam nyo na to dati pa eh. Alam nyo naman na namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Ang tanong ito, aling kasalanan ang tinubos ni Jesus? So, dadako tayo sa pinakamahalagang bagay. Mag-focus po kayo, aling kasalanan ang tinubos ni Jesus? Ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi kung sa impyerno pa rin kayo pupunta, problema yan. Hebreo 9:12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ito ay dugo ni Jesus. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman. Isang beses lang siya namatay, yung bisa magpakailanman. Sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Pag sinabing walang hanggang katubusan, lahat ng kasalanan mo, tinubos ni Jesus. Naintindihan niyo po? Ano yung lahat ng kasalanan mo? Meron kang kasalanan noon. Yung past, present, and future. Tinubos na yon ni Jesus. Ang sabi dito, walang hanggang katubusan. Kung may kasalanan ka na hindi pa natutubos, gaya nung kaninang binigay ko sa inyo example, kung pupunta ka pa rin sa impyerno, ibig sabihin hindi pa yung natutubos, dapat nakalagay dito, sa gayo'y tinitiyak ang kalahati lang na katubusan. O 3/4 lang na katubusan. Ang nakalagay, walang hanggang katubusan. Pag sinabing walang hanggang katubusan, hindi yan sakop ng oras. Walang katapusan na katubusan. Naintindihan niyo po? Walang hanggan. Lahat, past, present, and future. Sabi ng iba, pastor, natubos na pala yung future sin ko. Di pwede na akong gumawa ng kasalanan kasi natubos na pala eh. Kung ganun ang nasa isip nyo, hindi nyo ito naiintindihan. Bigyan ko kayo ng example. Kunyari ito ay kutsilyo na pumatay sa mga magulang nyo. Minasakir yung magulang nyo dahil sa kutsilyong ito. Okay lang ba na makita nyo yung kutsilyong ito sa bahay nyo nakalagay sa isang frame? Anong mararamdaman nyo kung yung kutsilyong pumatay sa magulang nyo nasa frame? Naka-frame pa. Anong gagawin nyo? Okay lang sa pakiramdam nyo, wow! Ito yung kutsilyong pumatay sa magulang ko. Ganun po ba? Magagalit ka, maiinis ka. Naintindihan nyo? Kung naiintindihan nyo na yung kasalanan nyo ang pumatay kay Jesus, mula ngayon, iiwas ka na sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Magbabago ka na ng buhay mo. Ang issue, tubos o hindi? Binayada na po lahat ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya nga, mula ngayon, kung naniniwala ka dito, kailangan, kung ligtas ka, papasok ka sa proseso ng pagbabago. Pagbabago po. Kung talaga naintindihan mo yung kaligtasan, hindi pwedeng katwiran na, ligtas na pala ako, magpapatuloy na ako sa paggawa ng kasalanan kapag hindi mo naintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sa Diyos, nagkatawang tao, pumarito na sa libutan, para ibigay niya yung buhay niya sa'yo, tapos, magpapatuloy ka pa rin sa kasalanan? Hindi po. Pero ang issue, natubos na lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo ito, marami dyan nalilito. Eto ka.
Yan. So, meron kang tinatawag na kasalanan noon mula nung ipinanganak ka. Hanggang ngayon po ay February 21, 2020. May kasalanan ka ngayon. Mula ngayon hanggang mamatay ka, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Tao ka lang. Pwede ka pa rin makagawa ng kasalanan. Yan ang lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Yan. Yan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ito. Yan. Sabi ng iba, eto lang daw ang tinubos. Yung noon. Tsaka yung ngayon. Eto daw, hindi pa. Kailangan mo daw itong ikumpisa lagi. Pag nakagawa ka ng kasalanan, ikumpisal mo. Pag hindi ka nakumpisal, namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Mali po yan. Ito, tinubos. Tinubos. Ito, sino magtutubos? Kung hindi pa yan natutubos. Namatay si Jesus sa krus, hindi ka pa tao, 2,000 years ago. 2,000 taon na nakakalipas, namatay si Jesus sa krus. Pero ipinipilit ng iba, ito tinubos, tinubos, ito hindi. Paano nangyari yun? Tingnan nyo ito, napakahalaga po. Nung birthday mo, yung time na ipinanganak ka sa mundong ito, nung time ni Jesus, yan ay future. Para kay Jesus, yung birthday ninyo, future, hindi pa nangyayari. Naintindihan nyo? Yung ngayon, February 21, 2020, para kay Jesus ito ay future, hindi pa nangyayari. Yung kamatayan mo, hindi natin alam kung kailan ka mamamatay. Para kay Jesus, nung time ni Jesus, ito ay future. Naintindihan nyo? Para kay Jesus, yung buong buhay nyo ay future. Walang past, present, and future kay Jesus. Yung buong buhay mo ay future. Naintindihan nyo po ba? Ngayon, kung future yung buong buhay mo, paano nasabing ito lang at ito ang tinubos? Namatay siya sa krus, 2,000 years ago, hindi ka pa tao. Ibig sabihin niya, lahat po yan, past, present, and future na kasalanan mo, bayad na yan. Hindi ka pa ipinapanganak, namatay na siya para sa'yo. Para maligtas ka, paniwalaan mo na lang na lahat ng kasalanan mo, binayadan na ng dugo ni Jesus, hindi yung kung ano-ano ginagawa para maligtas. Naintindihan niyo po? 2,000 years ago, lahat na yan, binayadan na ni Jesus sa krus. Opo, binayadan na niya ng dugo ni Jesus. Naintindihan niyo po? O nalilito pa rin kayo? Lahat ng kasalanan, bayad na. Tinubos niya ako sa lahat kong kasalanan, 2,000 taon na ang nakakalipas. Opo. Kaya pag namatay ako, hindi ko alam kung kailan, sigurado akong sa langit ako pupunta. Bakit? Tinubos na ako ng dugo ni Jesus. Alin kasalanan yung tinubos ni Jesus? Lahat. Past, present, and future. Kaya mula ngayon, alam ko, tinubos na ako, unti-unti, magbabago na ako. Naintindihan niyo po? Bayad na lahat ng aking mga kasalanan ng dugo ni Jesus. Binayadan na lahat ng kasalanan ko. Sa buong buhay ko, walang itinirang kasalanan si Jesus. So sabi dito, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. So, binayaran na ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Naintindihan niyo po? Nalilito kayo? So, ito pa. Aking mga kasalanan. Ano yung kasalanan ko? Meron akong kasalanan noon, ngayon, at hinaharap. Ang Diyos ay banal. May paghuhukom ang Diyos. Papunta ako sa impyerno. Kanina, yan yung kalagayan natin. Pero nalaman natin, si Jesus dumating 2,000 years ago. Binayadan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ano yung ipinambayad ni Jesus? Dugo. Yan. Dugo. Ang ibinabayad ni Jesus? Dugo. Kaya sa paningin ng Diyos, kung naniniwala ka sa dugo ni Jesus, napatawad na lahat ng kasalanan mo, sa paningin ng Diyos, yung puso mo, may dugo. Malinis. Yan. Binayadan niya ng dugo ang lahat ng aking mga kasalanan. Sa paningin ng Diyos, eto ka, kung naniniwala ka. Pero sa paningin ng tao, walang nagbago. Ganon ka pa rin. Halimbawa, chismosa kayo sa bahay nyo. Pag uwi nyo ngayong gabi, chismosa pa rin kayo sa mata ng kapitbahay nyo. Naintindihan nyo?
Pero sa paningin ng Diyos, kung naniniwala ka dito, wow, malinis, anak ng Diyos, may dugo. Malinis, naniniwala sa dugo. Yung kapitbahay nyo, hindi chismosa yan eh. Pero ang mahalaga, sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Hindi naman nila alam kung ano yung nalaman nyo ngayon. Naintindihan nyo po? Napakahalaga nito. Pupunta ako sa langit. Bakit? Naniniwala akong tinubos na ako ng dugo ni Jesus. Dugo, dugo, dugo. Sabi dito, sapagat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Dugo. Hindi yung pagsisimba. Hindi yung basta na lang Diyos. Dugo ni Jesus. Kasi sabi dito, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So para pala mapatawad ang kasalanan, kailangan natin ng dugo. Pero may nagdanak ng dugo. Kaninong dugo? Kay Jesus. Sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung batas ng pagtubos noong Old Testament, para sa mga Hudyo. Ang panghandog nila, animals. Once a year. Taon-taon nila yung ginagawa. Yun ay anino lang ng Old Testament. Ngayong New Testament, para po sa lahat ng tao, dugo ni Jesus. Isang beses lang namatay si Jesus, pero yung bisa, walang hanggan. Yan ang tunay na larawan. Dugo ni Jesus. Naintindihan niyo po? Napakahalaga niyan. So, nalilito pa rin kayo. So, pinatawad na ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Napakahalaga po niyan. Sorry, sa check ko lang. So, makikita natin yung dalawang katangian ng Diyos doon sa krus. Yung justice and love. God is love. God is justice. Justice, bakit? Hindi pwedeng baliwalain yung kasalanan. Ang kaber ng kasalanan ay kamatayan. May batas ang Diyos. Kaya nga, namatay siya. May dugo, may kamatayan. And then dahil sa biyaya, sa pag-ibig, walang bayad, tinubos niya yung ating kasalanan. Magkasabayan na nangyari doon sa krus. Bigyan ko kayo ng example, si King Zaleucus doon sa Greek. May hari sa Greek ng pangalan Zaleucus. Nagbigay siya ng batas sa kanyang kaharian. Ipapaliwanag ko dito yung justice and love. Magkasabay na nangyari. Sabi ni Haring Zaleucus, ang sino mang nahuling nangangalon niya, dudukitin ang dalawang mata. Ilang araw pa lang, ipinatupad yung batas sa kaharian ni King Zaleucus, may nahuli agad na nangalon niya. Dinala sa hari. Nakatakip po yung ulo. Paglapit sa hari, tinanggal na mga kawal, yung takip sa ulo. Boom! Gulat na gulat yung mga tao. Gulat na gulat yung hari. Ang nahuling nangangalon niya, yung prinsipe. Yung nag-iisang tagapagmana ng kaharian, nangangalon niya. Anong gagawin sa nanghuling mangalon niya? Dudukitin ang dalawang mata. Kaya yung hari, nagulat talaga. Nagbulong-bulungan yung mga tao. Sabi nila, naku, mahal ng hari ang kanyang anak. Hindi niya yan dudukitin ang mata. Sabi naman ng isa, hindi. May hustisya ang hari. Sigurado yan. Dudukitin niya, nagpapatupad ng batas ang hari. Dudukitin niya yan. Sabi ng isa, hindi. Mahal niya ang kanyang anak. Kung kayo ito, anong gagawin niyo sa anak niyo kung madukit? Kung mahuli nyo. Kung kayo ang hari, anong gagawin nyo? Dudukitin nyo o hindi? Nagbigay kayo ng batas, dudukitin ko ang dalawang mata, nahuli mo anak mo. Dudukitin nyo o hindi? Walang mali dyan. Sagot kayo, ano? Hindi. Kapag hindi, wala kayong justice. Love meron. Naintindihan nyo po? Kung dudukitin nyo naman, lahat, meron kayong justice. Naintindihan niyo po? Wala kayong love. Sabi ng hari, dukitin ang kanyang mata. Kasi hari siya. Hindi pwede. Kung hindi niya susundin yung batas, sino magpapatupad? Dukitin! Kaya sabi nung kawal, ikaw na lapastangan! Pinahiya mo ang kaharian! Dinukit po ang mata ng prinsipe. Kaya ano nangyari sa mata ng prinsipe? Duguan. Naisip ng, yan, duguan siya. Ilang mata na yung nadukit? Isa. Ilang mata ang kailangan dukitin? Dalawa. Kaya sabi nung kawal, humarap ka dito, humarap! Umano siya kasi nga, duguan na yung isang mata. Pagharap niya ulit, sabi nung kawal, isa pang mata! Ito ang utos ng hari! Dukitin ang mata! Biglang nag-post, sumigaw yung hari, tigil! Itigil! Sa halip na ang kanyang mata, dukitin
yan ang aking mata, sabi ng hari. Wala makalapit sa hari kasi hari siya. Kaya kinuha ng hari yung kanyang kutsilyo. Dinukit yung kanyang sariling mata. Ilang mata na ang nadukit? 2. Yung isang mata sa prinsipe, nagpapakita ng hustisya. Yung isang mata, kaninong mata? Sa hari, nagpapakita ng pag-ibig. Naintindihan niyo po? Love and justice, magkasabay na tinupad ni King Zaleucus. Ngayon, nakita nung anak, ang mata ng aking ama, duguan. At ako rin, duguan. Sa ganitong sitwasyon, uulit pa ba siya sa kasalanan niya? Sasabihin ba nung prinsipe, uulit-ulit ako? Kapag ganun, hindi niya naiintindihan yung sakripisyo ng kanyang ama. Naintindihan niyo? Hindi niya naiintindihan. Hindi niya naiintindihan yung pag-ibig ng kanyang ama. Naintindihan niyo po? Ganon din kay Jesus. Love and justice, magkasabay ginagawa ng Panginoong Jesus sa krus. Pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Wala kayong ginawa, love. Pero hindi binaliwala, may namatay siya yun, justice. Naintindihan niyo po? Magpapatuloy pa rin ba kayo sa kasalanan? Okay lang, gumawa kayo ng kasalanan? Kung naintindihan niyo ito, hindi na. Iiwas na kayo sa kasalanan. Naintindihan niyo po? So, sabi ng iba, hindi. Yung future sin hindi pa natutubos. Natubos na po lahat, pati yung future. Tingnan niyo ito, nakalagay sa Biblia. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa lamang alay, isang beses lang namatay si Jesus. Pero yung bisa, sa lahat ng panahon. Kasama yung future o hindi? Kasama. Pero may makukulit. Hindi talaga, pastor. Yung future sin hindi pa natutubos. So ipagpalagay natin hindi pa. Tingnan niyo yung verse. Isa pang verse. Marami tayong resibo. Ito. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Tingnan niyo yung kulay pula. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili. Ibig sabihin, isang beses lang namatay si Jesus. Hindi niya siya ulit mamamatay. Ngayon, kung may kasalanan ka na hindi pa natutubos, sino magtutubos? Halimbawa, Lunes, nakagawa ka ng kasalanan. Bababa si Jesus sa lupa, mamamatay ulit sa krus. Martes, nakagawa ka na naman ng kasalanan. Bababa si Jesus sa lupa, mamamatay ulit. Miyerkules, gumawa ka na naman ng kasalanan. Bababa ulit si Jesus sa lupa, ipapako ulit. Huwebes, Biyernes, Sabado, araw-araw gumagawa ka ng kasalanan. Bababa siya araw-araw at ipapako sa krus. Ubos ang kahoy sa naga. Ubos ang kahoy sa Bicol para gawing krus. Bakit? Araw-araw, nakakagawa ng kasalanan ng mga tao. Di ubos ang kahoy natin. Naintindihan niyo po? Hindi na. Isang beses lang siya namatay, pero yung bisa ng kanyang kamatayan, walang hanggang katubusan. Naintindihan niyo po? Sabi dito, hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili. So kung mamatay kayo ngayon, saan kayo pupunta? Saan? Langit. Bakit sa langit? Tinubos na lahat ng aking mga kasalanan. Naintindihan niyo? Hindi, nakasimangot pa rin kayo eh. Langit. Pero duda. Langit, talaga ba? Tingnan niyo ito, may verse dito, napakahalaga. Sinabi rin niya. Ito po ay Bible Sinabi rin niya. Ibig sabihin, yung Diyos yan. At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Yan ang nakalagay sa Biblia. Ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, hindi ko na aalalahanin pa. Yan ang sabi ng Diyos. Kung nag-aalala pa rin kayo sa kasalanan ninyo, na kanino ang problema? Sa inyo o sa Diyos? Ha? Sa inyo. Problema nyo yan. Bakit ayaw nyong maniwala? May problema pa ba sa Diyos? Wala na. Sabi niya, pinatawad na kita. Hindi ko na aalalahanin pa, nag-aalala ka. Problema mo yan. Hindi ka naniniwala. Naintindihan niyo po? Sabi dito, siya'y muling mahahabag sa atin. Kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Ito si Jesus. Yung kasalanan mo daw, napakarami. Ihahagis sa kalaliman ng dagat. Tinan nyo yan inihagis sa kalaliman ng dagat. Pag hinulog ko yung piso sa dagat, makukuha nyo pa? Hindi. Ibig sabihin, kinalimutan niya na. Iba ang tao at Diyos. Ang tao, sasabihin niya, pinatawad na kita. May paiyak-iyak pa.
Next year, kapag nakagawa ka ulit ng kasalanan, sasabihin niya, alam mo yung ginawa mo last year? Inulit mo ulit ngayon. Hindi kita mapapatawad. Paulit-ulit ka. Ganun ang tao. Pero si Jesus, walang hanggang katubusan. Hindi ko naaalalahanin pa. Inihagis ko na. Hindi lang yan. Sabi dito, narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong tinipon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ito daw ang kasalanan mo, kunyari, ito. Tinipon ni Jesus sa kanyang likuran. Hindi niya na yan titingnan. Nasa likod na niya eh. Kung nasa harapan pa, pwede. Ito, kasalanan mo ito. Nilagay na sa likuran. Kinalimutan niya na. Naintindihan niyo po? So kung mamatay kayo ngayon, saan kayo pupunta? Sure na? Simangot pa rin. Eto pa, tingnan natin. Ako, tingnan niyo po, napakahalaga. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin. At hindi ko naaalalahanin ang iyong mga kasalanan. Hindi na daw. Kung nag-aalala pa rin kayo na kanino ang problema? Problema niyo yan. Problema niyo. Pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Yung puso natin napakadumi, di ba kagabi? Karumal-dumal. Karumal-dumal. Pero sinabi ng Biblia, dugo. Pinawi. Aking pinawi na parang ulap. Dugo. Tingnan niyo yung puso. Kunyari, yan yung puso mo, dugo. Ni Jesus dumanak sa krus. Pinawi. Nakalagay sa Biblia, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. At ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbali ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ang ganda. Naintindihan niyo po? Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. At ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbali ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Bayad ka na. Kailangan niyo pang magbayad? Halimbawa, sumakay ako ng jeep dito sa Magsaysay. Papunta ako ng sentro. Ang problema yung jeep, tumigil doon sa Pransya. Magbabayad ako ulit? Tumigil doon sa may paliko, doon sa may Colgante Bridge. Magbabayad ako ulit? Kada tigil ba ng jeep, magbabayad ako ulit? Hindi. Nagbayad na ako dito, hanggang sa sentro, bayad ako, wala akong dapat alalahanin, hindi dapat ako matakot. Naintindihan nyo? Ganon din. Pinawi. Binayaran na. Hanggang mamatay ka, bayad ka. Ang dapat mong gawin, paniwalaan, lahat ng kasalanan mo, bayad na. Naintindihan niyo po? Ano yung ipinang bayad? Dugo. Sabi dito, sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dugo ni Jesus. God is holy. Ako ay makasalanan. May harang. Gusto kong pumunta sa langit. Hindi pwede kasi may kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, binayadan niya yung kasalanan ko ng dugo niya. Kaya pag namatay ako, kahit ngayon, mamatay ako, sure ako makakapasok ako sa langit. Bakit? Yan ang nakalagay sa Biblia. Naintindihan niyo? May magsasabi ba na hindi kayo ligtas? Ay, hindi ka ligtas. Nakagawa ka na naman ng kasalanan eh. Sabi ni Satan, ano sasabihin niyo kay Satan? Oo nga, Satan, ano? Hindi pa talaga siguro ako ligtas. Ganun ba sasabihin nyo? Satan, magbasa ka nga ng Biblia. Maraming beses nakalagay sa Biblia, oh. Pinawi, pinatawad, walang hanggang karubusan. Hindi ko naaalalahanin pang yung mga kasalanan. Ito, meron akong resibo. Naintindihan nyo? Di ba pag pumunta kayo ng SM, bumili kayo ng sapatos. Bumili ka kunyari ng sapatos. Sinabi sa'yo ng gwardiya, hinarang ka sa pinto. Sabi sa'yo, magnanakaw ka. Matatakot kayo? Bumili ka ng sapatos, pero hinarang ka ng guard. Sabi sa'yo, magnanakaw ka. Anong gagawin mo? Sorry po! Siguro nga nagnakaw ako. Ganun ba? Ano sasabihin niyo? Ano magnanakaw? Ano yung patunay niyo na hindi kayo nagnakaw? Resibo. Matatakot kayo? Hindi. Ano sabi mo magnanakaw ako? Ito resibo ko. Ikaw kaya ipakulong ko. Malakas ang loob mo. Bakit? Meron kang resibo. Ito,
ang dami nating resibo. Naintindihan niyo po? Sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Di ba napakaganda? Pag sinabing tinubos, ibig sabihin pinatawad. Pareho lang ang ibig sabihin yan. Paano ka makakapasok sa langit? Simple lang. Pinatawad. Tinubos. Alin? Yung lahat kong kasalanan. Alin kasalanan? Lahat. Kasi pag may natira, pupunta ka sa impyerno. Pero sabi ng Biblia, walang hanggang katubusan. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Tingnan niyo ito, napakahalaga po. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po sapagkat sa biyaya. Yung biyaya dyan, bakit sinabing biyaya? Yung biyaya ay yung kamatayan ni Jesus sa krus. Nagdanak siya ng dugo, namatay siya sa krus. Ang tawag doon biyaya. Bakit biyaya? Wala kayong ginawa. Nakaupo lang kayo dyan, may ginawa ba kayo? Hindi kayo ang namatay sa krus. So para sa inyo, ito ay biyaya. Yung kamatayan ni Jesus at pagdanak ng dugo, biyaya yun. Kasi walang bayad. Sabi dyan, nawala yung screen. Sabi dyan, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung biyaya, yung kamatayan ni Jesus sa krus, sinampalatayaan mo, kaya ka naligtas. Nanampalataya ka lang. Naintindihan niyo po? Biyaya. Wala kayong ginawa. Natutulog ka lang, may natanggap kang 20,000, biyaya yun. Pero kung pinaghukay ka kayo ng ganito kalalim, tapos saka kayo binigyan ng pera, hindi yun biyaya. Dapat lang nabayadan ka kasi pinaghukay ka ng lupa. Eto, wala kayong ginawa. Sabi dito, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi sarili. Paano ka naligtas? Sabi kanina, kasi po nung bata pa ako, nagsisimba na ako at nagkukumpisal ako. Sarili mo yan. Ngayon kung magliligtas ka dahil nagkumpisal ka at nagsimba, ba't pa namatay si Jesus sa krus? Kaya nga sabi dito, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos sa English. Kaloob ay regalo. Nakatanggap na po kayo ng regalo? Regalo. Yung kaligtasan daw ay regalo, kaloob. Ganito yan. Regalo ko ito sa iyo, sabi ng Diyos. Ano yung regalo? Kaligtasan. Sabi niya, wala akong ginawa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Babayadan niya ba? Pag binigyan kayo ng regalo, binabayadan niyo ba yung regalo? Hindi. Libre yun. Wala yung bayad. Kung bibigyan niyo siya ng pera, insulto yun doon sa nagregalo sa inyo. At pag binigyan ka ng regalo, kunyari, abroad yung nagbigay sa'yo ng regalo. Kunyari, magkapatid kayo. Yung kapatid mo, nag-abroad. Sabi mo sa kapatid mo bago umalis, ate, ibili mo ko ng magandang bag. Yung tigo 100,000, ate Sabi ng ate mo. Hindi sumagot yung ate mo. Isip-isip niya, bisyosa ka. Umalis yung ate mo, pumunta ng abroad. Dumating ang birthday mo. Hindi mo alam, yung ate mo sa abroad, may surprise sa'yo. Kahit na minumura siya ng amo niya, overtime, pagod siya sa trabaho, overtime, minumura ng amo, nagkukuskus siya ng inidoro para maipon yung 100,000. Dumating ang oras, nakabili siya ng 100,000 pesos na bag, pinadala ng birthday mo. Ngayon, eto na, birthday mo na ngayon. Dumating yung LBC sa tapat ng bahay. Sabi, kayo po ba siya? Ito po, may dumating po sa inyong package. Pagdating mo sa bahay, tinanggap mo yung regalo. Package. Pagbukas mo, wow! Bag! Ito na, ang presyo 100,000, may tag price. Ang problema, hindi mo gusto yung kulay. Kung hindi ko gusto ang kulay, pinunit mo. Ayoko ng kulay na to, ate, ba't ito? Pero bago maipadala yun sa iyo, puyat, pagod, mura, tinanggap nung ate mo. Pero pagdating, pinunit mo lang kasi hindi mo gusto ang kulay. Anong mararamdaman ng iyong ate? Kung kayo yung ate, anong mararamdaman nyo? Okay lang. Masasaktan ka. Hindi na nyo po? Imagine niyo ito. Hindi pagod po yan. Yung buhay ng Panginoong Jesus. Siya ay Diyos nagkatawang tao para iligtas kayo sa inyong mga kasalanan. Kung ayaw niyong paniwalaan, ayaw niyong tanggapin o paniwalaan, ano kayang mararamdaman ng Panginoong Jesus? Napakatindi niyan. Naintindihan niyo po? Yan ang walang kapatawaran ng kasalanan. Naintindihan niyo? Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Hindi tayo gumawa. Si Jesus, pinaniwalaan lang natin. Naintindihan niyo po? Sabi dito,
tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Tingnan niyo po Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi sa mabuting gawa. Hindi ka naligtas dahil sa mabuting gawa. Naintindihan niyo po? Hindi yung, kasi po nagsisimba naman ako, kaya makakapasok ako sa langit. Gawa yun eh. Isa lang ang paraan, dugo ni Jesus. Lahat ng kasalanan natin tinubos. So tanungin ko kayo, isa ako makasalanan, tama o mali? So tama yan. Di ba? Ipinanganak tayo makasalanan. So pag may kasalanan, pupunta sa impyerno. Tama ito o mali? Tama. Pero, namatay si Jesus para tubusin ako sa pamamagitan ng dugo at ng walang hanggang katubusan. Tama o mali? Ha? Tama. Naniniwala ka ba ng 100% dito? Kung naniniwala ka ng 100%, pupunta ka sa langit. Yan ang nakalagay sa Biblia. Ang tawag dyan, tunay na ebanghelyo. Dugo ni Jesus ang pinangtubos sa ating mga kasalanan. Aling kasalanan tinubos? Lahat. Walang hanggang katubusan. Ang tawag dyan, mabuting balita. Good news. Meron pa bang mas magandang balita kaysa dito? Wala na po. Wala. Good news. Ulitin ko. Isang makasalanan, tama o mali? Tama. Papunta sa impyerno, tama o mali? Tama. Kasi pag may kasalanan, pupunta sa impyerno. Pero, namatay si Jesus sa krus para tubusin ako sa pamamagitan ng dugo at ng walang hanggang katubusan. Tama o mali? Tama. Pero, kulang pa. Kailangan ko pa ring dagdagan. Kailangan ko pa ng pagkukumpisal, paggawa ng mabuti. Pag hindi ako nakagawa ng mabuti, pupunta ako sa impyerno. Tama ito o mali? Ha? Mali. Pag ganyan ang paniniwala mo, pupunta ka sa impyerno. Ang tawag dyan, ibang ebanghelyo. Dugo ni Jesus, walang hanggang katubusan, tama. Ang problema, dinagdagan mo ng iyong sariling gawa. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Sa kaligtasan, wala kayong ginawa. Diyos ang nagtrabaho yung Panginoong Jesus. Ang part nyo, pinaniwalaan nyo lang. Kaya kayo naligtas. Naintindihan nyo po? Kung hahaluan nyo ng sarili nyong gawa, yung dugo ni Jesus, pupunta kayo sa impyerno. Parang ganito. Malinis na tubig. Pinatakan ko ng isang patak na lason, maiinom nyo? Hindi. Anong tawag na dito? Lason. Isang patak lang yun, hindi nyo iinumin. Ganon din. Yung malinis na tubig, sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Dadagdagan natin ang ating sariling gawa. Parang lason yun kasi makasalanan tayo. Madudungisan ng dugo ni Jesus. Hindi tatanggapin ng Diyos. Sa kaligtasan po, dugo lang ni Jesus. Hindi yan. Ito dapat. Naintindihan niyo po? Napaka-halaga nito. Isa pa. Sa kaligtasan, hindi kailangan ng gawa ng tao. Hindi. Ano yung gawa ng tao? Example, pagtulong sa kapwa. Pananalangin. Pagbabasa ng Biblia. Offering. Pagtigil sa mga bisyo. Kasi may tinanong ako, sigurado na po ba kayong ligtas sa kayo? Opo, pastor, kasi natanggal na yung mga bisyo ko. Kaya ako naligtas kasi natanggal yung bisyo ko. Hindi po yan. And then, pagsisimba. Yan po ay marami pang iba. So yan ay halimbawa ng gawa ng tao, lahat yan. Hindi ka maliligtas dahil dyan. Kunyari, kung maalis ang bisyo mo, ligtas ka na, hindi na dapat namatay si Jesus sa krus. Naintindihan niyo? Kung ito ang kaligtasan, bakit kailangan pang mamatay si Jesus sa krus? Hindi yan ang kaligtasan. Nakalagay sa Biblia, binasa natin kanina, sa Titus chapter 3 verse 5, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi. Kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Naintindihan nyo? Napakalinaw po ba? O lito pa rin kayo? Siguro, kung di kayo nakapokus talagang litong-lito kayo. Baka pag-uwi nyo, ligtas na ako! Kasi gumawa ako ng mabuti. Kasi nag-attend ako ng Bible seminar, kaya ako naligtas. Hindi yun. Kundi dahil nalaman mo yung ginawa ni Jesus. Ano yun? Dugo. Naintindihan niyo po? At walang hanggang katubusan. So, tanong ito. Para saan ang gawa? Para saan to? Bakit kailangan ng gawa? Bakit kailangan to?
Hindi naman pala tayo maliligtas sa pagbibigay ng offering, pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, pagtigil sa bisyo, pagtulong sa kapwa. Hindi naman pala tayo maliligtas dyan. So para saan? Bakit kailangan? Hindi po yan kailangan para maligtas. Para saan yan? Yan po ay kailangan yung gawin mula ngayon, hindi para maligtas, kundi bilang pasalamat dahil iniligtas ako. Naintindihan niyo po? Lord, thank you. Tinubos mo na pala ako. Lord, ligtas na ako. Mula ngayon, tutulong ako sa kapwa. Iligtas ko sila. Mananalangin ako sa iyo palagi kasi anak mo na ako. Magbabasa na ako ng Biblia kasi salita mo ito. Titigil na ako sa bisyo ko kasi kasalanan to. Namatay ka dahil sa kasalanan ko. Magsisimba na ako para lumago ako sa aking pananampalataya. Matuto ako ng salita mo. Naintindihan niyo po yung pagkakaiba? Pero sabi ng iba, paano ka naligtas? Kasi po nawala ang bisyo ko. Kasi nagsisimba po ako, kaya siguro sa langit ako pupunta. Binaliwala nila yung dugo ni Jesus. Hindi dahil sa ating mabuting gawa. Naintindihan niyo po ba? So, sure na po kayo sa inyong kaligtasan? Kaya yung tunay na born again, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang issue, ano ang sinasampalatayaan mo? Naniniwala ako na lahat ng kasalanan ko itinubos ng dugo ni Jesus, past, present, and future, walang hanggang katubusan. Naintindihan niyo? Isa pa last. Paano ka naligtas? Papiliin ko lang kayo. Una, pananampalataya. Pangalawa, gawa. Pangatlo, pananampalataya plus gawa. Alin sa tatlo? 1, 2, or 3? Mabilisan lang to. 1, 2, or 3? May 1, may 3. Unahin natin yung 3. Faith plus work. Kailangan mo ng dugo ni Jesus, di ba? At walang hanggang katubusan. Yan ang sinasampalatayaan mo. Pero kulang pa. Kailangan mo pa ng sarili mong gawa. Pwede yan? Gawa ng tao? Dugo ni Jesus plus gawa ng tao, pwede ba yon? Hindi. Naalala niyo yung tubig plus lason? Tatanggapin ba yun ng Diyos? Kayo nga tubig na may lason, isang patak, ayaw niyo eh. Yung dugo ni Jesus lang. Hindi kailangan ng gawa natin, mali yan. Work kaya, number 2, work. Ano yung work? Tumulong sa kapwa, offering, pagsisimba, o kaya pagbabasa ng Biblia. Yan kaya ang kaligtasan? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan, hindi kailangan ng gawa. Kung maliligtas ka dahil dyan, hindi na namatay si Jesus sa krus. Pangatlo, faith. Number 1, faith. Ano yung faith? Sa blood. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. And then, aling kasalanan ang tinubos? Lahat. Walang natira. Past, present, and future. Sabi, ibig sabihin, eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Number 1. Naintindihan niyo po? Sure na? Wala nang duda? Kahit kunin ng Diyos yung buhay nyo ngayon, ready kayo? Mag-rapture ngayong gabi? O kayong pakiramdam nyo? Sure? Dapat magkaroon kayo ng assurance. Sigurado. Nung nalaman ko ito, parang ang gaan. Ang saya. Bakit? Yun yung time na kasigurado akong ligtas ako. Explain ko lang sa inyo yung pananampalataya. Napakahalaga. Yung faith, yung pananampalataya. Di ba ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig? Nakinig kayo. Nagkaroon kayo ng pananampalataya. So, dapat yung faith galing sa fact. Yan. Matapos na malaman mo yung katotohanan, dapat pa ganun. Ang mauna, fact. Faith and feelings. Huli ang feelings. Dapat fact muna. Ano yung fact? Biblia. Katotohanan. Di ba pinag-aralan, Bible is katotohanan. Ano ang nakalagay sa Biblia? Tinubos ang kasalanan ko ng dugo ni Jesus sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan. So ito ay based on fact. Etong nakasulat na ito ay based on fact. Ngayon, dahil ito ay based on fact, nananampalataya ako. Yung faith ko ay galing sa fact. Galing sa Biblia. Ngayon, dahil nalaman mo sa Bible na tinubos ka na ng dugo ni Jesus, nanampalataya ka, anong pakiramdam nyo ngayon? Ha? Malungkot? Masaya. Yung saya, result ng faith. Dahil nalaman mo yung katotohanan, masaya ka. Naintindihan niyo po? Resulta lang, masaya ka dahil nalaman mo yung kaligtasan. Hindi ka naligtas dahil masaya ka. Naintindihan niyo? Kasi may mga tao akong tinatanong, Pastor, alam niyo, nung Friday na yun, ang saya ko. Kaya sigurado ako, ligtas ako kasi pakiramdam ko talaga nun kakaiba.
Mali yun. Ibig sabihin yung faith mo ay based on feelings. Pag ganito ka, mali yan. Pag dito nagumpisa yung faith mo sa feelings, dahil pakiramdam mo kakaiba, sa palagay mo yun ang faith, and then totoo yun, mali yan. Naintindihan niyo po? Mali yan. Dapat pag ganun. Kasi, yung ganito sabi nila, Pastor, alam nyo? Sabi ko, paano ka naligtas? Pastor, alam nyo po, nung nagsasalita ang pastor, yung pong buho ko dito, tumatayo. Tapos po parang pakiramdam ko, kakaiba talaga, para ako nakukuryente. Ang saya sa pakiramdam ko, Pastor, kakaiba talaga ang time na yon. Para akong kinikilabutan, tumatayo yung mga balahibo ko dito. Kaya, I'm sure, Pastor, nung time na yun, puspos ako ng banal na espiritu, ligtas ako nun kasi ang saya ko. Ito yan. Mali yan. Masaya ka, nalaman mo yung katotohanan sa Biblia, na nakasulat, naniwala ka doon sa nakasulat. Ngayon, dahil naunawaan mo, masaya ka. Hindi ka naligtas dahil masaya ka. Kundi dahil nalaman mo yung katotohanan. Naintindihan niyo po ba? Maraming nalilito dyan. So, eto na. Nakalagay sa Biblia, na dumating sa inyo, gayon din naman. Kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. May araw daw na narinig mo, hindi lang narinig, naunawaan mo ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano yung biyaya? Yan yung ginawa ni Jesus sa krus. Ano yung ginawa? Namatay siya sa krus, nagdanak ng kanyang dugo para bayaran yung past, present, and future sin ko. Walang hanggang katubusan. Tinubos na pala ako. Kailan yung araw na narinig mo yan? Hindi lang narinig. Maaaring dati narinig mo na. At naintindihan. Kailan? Kailan yung narinig at naintindihan nyo na lahat ng kasalanan pala bayad na ni Jesus? Kailan? Kailan po? Ngayon. Kung ngayon yung araw na naligtas ka. Naintindihan nyo? Ngayon yung iyong spiritual birthday. Yan yung merong araw kung kailan ka naligtas. Yan yung araw na iyong narinig. Hindi yung nagkantahan kayo. Hindi yung araw na nakuryente ka, hindi. Kundi araw na narinig. Ibig sabihin narinig. Bakit? Faith comes by hearing. And then naunawaan. Hindi lang basta narinig. Maring may nandito sa inyo pero hindi naman naiintindihan. Dapat narinig at naunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yan ang inyong spiritual birthday. Yan yung araw na naligtas ka. Ako nalaman ko to, alam nyo, June 28, 2009. Nalaman ko nung time. Ang saya-saya ko nun. Sabi ko, wow, akala ko pupunta na ako sa impyerno. Sure na ako sa kaligtasan ko. Parang kung nakita na kayo ng taong may ginto sa bulsa, lagi nakatawa. Hindi mo alam. Maring isipin ng mga tao, baliw na to, pero hindi nila alam, may ginto sa bulsa yan. Parang ganyan ang naligtas. Ang saya. So, binabati ko kayo. Happy birthday. Hindi physical spiritual birthday. Nakalagay dyan, kung naunawaan mo ang lahat ng ito ngayong gabi, at nanampalataya ka, ibig sabihin, ito ang araw ng iyong kaligtasan, ang iyong spiritual birthday. Ibig sabihin yan, ikaw ay naging anak ng Diyos. Naintindihan nyo? Ngayon, kung talagang naintindihan nyo ito, may ganito kayong puso. Ito. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kung naintindihan nyo ito, kailangan meron kayong ganitong puso. Huwag na kayong mamuhay gaya ng dati. So, ngayong ligtas na kayo, dapat maunawaan nyo hindi nawawala ang kaligtasan, hindi. Sabi ng iba, nawawala. Kanina, tinanong ko kayo, nawala eh. Paano pag lumabas ka dyan, nakita mo yung kaaway mo, nawala. Impyerno na agad. Hindi nawawala ang kaligtasan. May eternal security. Ito yon. Babasahin ko. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama, higit na dakila kaysa lahat, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Tingnan niyo po sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak. Ibig sabihin, hindi ka napupunta sa impyerno. Bakit? Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sinong may hawak ng kaligtasan? Ikaw o Diyos? Yung Diyos. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama, higit na dakila kaysa lahat, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ibig sabihin, yung kaligtasan, secured. Naintindihan niyo po? So, ito na. Hindi nawawala. Tanong,
Paano, pastor, pag nakagawa ulit ako ng kasalanan at sinasadya ko pa yung kasalanan? Ibang usapan na yun. Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero, ngayong ligtas na kayo, at alam nyo ng kasalanan, sinasadya nyo pa, totoo yun, walang impyerno. Meron palo. Papaluin kayo ng Diyos. Bakit? Para wag kayo magpatuloy sa kasalanan ninyo. Kasi anak na kayo ng Diyos. Mararamdaman nyo yan ngayon. Pag may kasalanan kang ginawa, sinadya mo pa, may mangyayaring palo ang Diyos. Nakalagay sa Biblia. Sa Hebreo, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi didisiplina ng Ama. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. So, mararamdaman niyo yan ngayon. Meron kayong banal na espiritu. Pag may nagawa kayong kasalanan, may disiplina. Sa una, pingot-pingot lang yan. Maaari may mawalan ka ng pera, magkasakit ka, may mangyari sa pamilya mo. Iba-iba, depende. Hindi natin alam kung anong klaseng disiplina. Ang nakakaalam lang nun, ikaw at Diyos. Alam mo sa sarili mo. Kaya kailangan sorry agad. Lord, sorry. Yung born again, laging nagsusorry. Pag nakagawa ng kasalanan, Lord, sorry. Hindi para mapunta sa impyerno, kundi para maging maayos yung fellowship sa God. Yung anak, may kasalanan, hindi nagsusorry sa nanay. Nagpapabili ng laruan, ibibili ba agad ng nanay? Hindi. Pero kung mabait, masunuring anak, ibibili agad yan ng nanay. Hindi pa siya nagsasabi. Naintindihan niyo? Anong gusto niyo? Masunuring anak o pasaway na anak? Nasa inyo yan. Sabi ng iba, Pastor, ako po yata ang paborito ng Diyos na anak. Kasi kahit gumagawa po ako ng kasalanan, wala naman pong disiplina, hindi ako pinapalo ng Diyos. Siguro ako ang paboritong anak ng Diyos, walang disiplina. Kakaiba yan. Nakalagay dito, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Yung tunay na born again, mararamdaman niyo yan ngayon. Kasi pag nakagawa kayo ng kasalanan, tutulungan kayo ng Diyos na magbago. Gagawa siya ng paraan para bumalik ka. Naintindihan niyo po? So may kaibahan yan. Kaibahan ng anak ng Diyos at hindi tunay na anak. Yung ligtas, anak ng Diyos. Hindi ligtas, anak sa labas. So kapag ligtas anak ng Diyos, kapag nagkasala, wala pong impyerno. Disiplina. Huwag niyong sabihin na, ay okay pala, walang impyerno, disiplina. Hindi po, huwag niyong baliwalain yung disiplina ng Diyos. Sa Bible, maraming dinisiplina ang Diyos, nakakatakot po. Yung mga hindi ligtas, anak sa labas, opo, nagkakasala. Hindi sila didisiplinahin kasi sa impyerno sila pupunta. Yung magulang nyo, wala siyang karapatan sa anak ng kapitbahay nyo. Kayo lang ang pinapalo, hindi yung anak ng kapitbahay. Ganon din sa Diyos. Yung ligtas, yun lang ang pinapalo ng Diyos. Yung hindi ligtas, hindi yan papaluin ng Diyos. Naintindihan niyo po? Sure na? So, eto. Pag sinabi pong walang hanggang katubusan, ibig sabihin walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan, walang hanggang pagiging anak ng Diyos, walang hanggang kapiling ang Diyos. So, hanggang kailan ka tinubos? Hanggang ngayon o walang hanggan? Opo, walang hanggan. Paano ang kasalanan ko bukas sa isang araw at sa susunod pa? Binayada na din po ba mga ito? Opo, bayad na ang lahat ng aking mga kasalanan. 100%. So ito, lahat ba ng tao binayaran na ng mga kasalanan? Lahat ng mga kasalanan, bayad na ba? Opo, bayad na ang lahat ng mga kasalanan. Sabi dito, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pag sinabing buong sanlibutan, lahat ng tao. Bayad. Yung mga magnanakaw, bayad o hindi? Yung mga rapist, bayad binayadan ni Jesus yung kasalanan nila o hindi? Binayadan. Kasi buong sanlibutan. Tanong, ligtas po ba ang lahat ng mga tao? Binayadan lahat. Ligtas po ba lahat? Hindi po. Binayadan man lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao, ngunit ayaw naman nila itong pakinggan at sampalatayaan, hindi sila maaaring maligtas. Halimbawa, kunyari, lahat kayo gusto kong bigyan ng tig-isang cellphone. Na-ready ko na kunyari. Lahat, tig-isang cellphone. Eto, tinanggap. Eto, inaabot ko. Ayaw kunin, ayaw tanggapin. Mapapasa kanila ba ang cellphone? Hindi. Ganon din sa kaligtasan. Yung kaligtasan para sa lahat, tapos na. 2,000 years ago, namatay na si Jesus sa krus. Ang kailangan na lang gawin ng tao, tanggapin o
paniwalaan yung ginawa ni Jesus sa kanya. Gagaya nito, bayad ka na ng dugo ni Jesus, sabi niya. Hindi ako naniniwala, hindi ganyan ang turo ng aming relihiyon. Ang totoo, bayad na siya eh. Pero ayaw niyang paniwalaan yung Biblia, magiging walang bisa ito sa kanya. Naintindihan niyo? So pag namatay siya, kahit bayad siya, pupunta siya sa impyerno. Naintindihan niyo po? Halimbawa, ako ay presidente. Nahuli ko kayo sa kasalanan. Nahuli kayo sa kasalanan, itong grupong ito, nahuli, gumawa ng kasalanan. Nahatulan kayo ng bitay. Eto kaibigan nyo. Sumulat sila sa akin kasi ako ay presidente. Sabi nila, Presidente, palayain mo itong grupo na to. So sinulatan ko kayo. Ngayong araw, hindi na matutuloy ang bitay. Pinatawad na kayo. Tinatakan ko, pak! Pinadala sa inyo ang sulat. Kasi nakaredy na yung mga bitayan yung lahat. Ngayon, pinadala yung sulat. So, maliligtas kayo sa bitay o hindi? Maliligtas. Ang problema, ayaw yung paniwalaan yung sulat. Magkakaroon ba ng bisa yun sa inyo? Hindi. Bibitayin kayo. Bakit? Gusto na kayong iligtas, ayaw nyo naman. Naintindihan nyo po? Parang ganito yan. Panoorin natin last video natin. So, napatawad na. Kailangan, paniwalaan na lang na lahat ng kasalanan natin, pinatawad na. Siya pupunta siya sa impyerno kasi hindi siya naniwala. Parang ganito yan. Yung mundo parang kulungan. So, papunta tayo sa impyerno lahat. Yan ang kapalaran natin. Nagbigay ang Diyos ng batas ng pagtubos. Yung Diyos, pumarito sa lupa, nagkatawang tao para iligtas tayo. Yung mga ito, tinubos sila ni Jesus sa krus. Pero yung isa lang ang naniwala, siya lang ang makakapasok sa langit. Yung isa na yan, langit yan. Parang ganito, oh. Lahat ng tao sa buong mundo. John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Si Jesus, ipinasan sa kanya yung kasalanan ng buong sanlibutan, lahat ng tao. Silang lahat tinubos, dalawa lang ang naniwala. Yun po mga naniwala sa ginawa ni Jesus na born again, naging anak ng Diyos, ligtas, makakapunta sa langit. Sila, tinubos o hindi? Tinubos. Ang problema, ang mga hindi naniwala ay hindi pa born again. Sila ay nananatili pa rin sa pagiging makasalanan, sa impyerno sila pupunta. Kahit tinubos sila, ayaw naman nilang paniwalaan, pupunta sila sa hell. Kaya, naniniwala ka ba na tinubos ni Jesus ang lahat mong kasalanan at bayad na ang lahat ng kasalanan mo? Yes.
Isang kasalanan na lang ang magdadala sa tao sa impyerno, hindi yung nagnakaw, pumatay, hindi. Isa na lang, yung hindi mo paniwalaan yung ginawa ni Jesus sa'yo. Sabi dito, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin, ito na lang. Kaya pupunta ang tao sa impyerno dahil hindi nila pinaniwalaan yung mabuting balita. Sabi dito, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Naiintindihan niyo po? Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. So, sure na po ba kayo sa inyong kaligtasan? O nalilito pa rin kayo? Mag-extend pa tayo, isa pa? Sabi dito, dapat maintindihan niyo ito. Kung talagang naligtas kayo ngayon, dapat maunawaan niyo, hindi po ito ang katapusan. Pasimula pa lang yan. Naligtas ka na, ibig sabihin, bagong silang na anak ng Diyos, baby ka pa. Spiritually baby. Ngayon, physically okay ka, pero yung espiritu mo, kapapanganak lang ngayon. Di ba, spiritual birthday mo ngayon? Kapapanganak lang ng inyong espiritu. Kailangan lumago ng iyong espiritu. Paano? Kailangan mo lumago bilang isang mabuting Kristiyano. Spiritual baby, kaligtasan, pasimula. Kailangan mo lumago. Ano yan? Kailangan mo lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan nyo magpatuloy. Kailangan nyo magsimba. Bakit kayo magsisimba? Para ba maligtas? Hindi. Bilang pasasalamat sa Diyos and then lumago kayo. Hindi kayo iniligtas ng Diyos para sa sarili nyo lang. Tulungan nyo rin. Kung may awa kayo sa ibang tao, tulungan nyo silang maligtas. Pero para mangyari yun, kailangan nyong lumago. Lumago. So, kailangan nyo ng words of God. Opo, words of God. Yung salita ng Diyos, yun yung pagkain ng ating espiritu. So last, sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sanggol na bagong silang. Malinis na espiritual na gatas, lumago tungo sa kaligtasan. Yung kaligtasan na ito, hindi yan yung kaligtasan ng espiritu. Bayad na tayo ng dugo ni Jesus. Yung kaligtasan, pagbabago ng ugali. Kailangan nyo ng words of God. Sanggol, physically, kailangan nyo ng gatas mula sa nanay. Lalakas siya. Spiritually, gaya ng sanggol, bagong naligtas. Yung milk ay salita ng Diyos. And then, lalakas ka, pag uminom ka ng words, nakinig ka ng words of God, mababago ang ugali, matatanggal yung mga bisyo. Ibig sabihin, ikaw ay mapapabanal. Saan nakukuha yung gatas? Sa nanay. Yung words of God, saan? Sa Biblia. Pero sa eksaktong salita, sa church. Yung gatas, sa nanay, eto, sa simbahan. Kahit magbasa ka ng Biblia mag-isa, hindi mo yun maintindihan. Kaya kailangan nyo magsimba kasi doon ituturo yung words of God. And then habang nakikinig ka, lalago ka. Lalago. Naintindihan nyo po? So, ina-expect ko po, kung talagang naligtas kayo, bumalik kayo. Linggo, bukas yata, merong youth fellowship, mga kabataan, bumalik kayo. And then linggo, magsimba kayo. Ginawa na ng Diyos lahat para sa inyo. So, ito naman yung part nyo. Magpasalamat kayo sa Diyos kung talagang naligtas kayo. Naunawaan niyo po? So, umaasa ako na naintindihan nyo. Marami pa akong gustong ipaliwanag sa inyo. Ganun pa man, limitado yung ating oras. So, kung may mga question pa kayo, so sa counseling, pwede po kayo magpa-counseling. So, tayong lahat, tayo mukha, tayo manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob mo na nalaman namin na lahat ng aming mga kasalanan ay binayadan na ng iyong banal na dugo. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga naligtas sa oras na ito na manatili po sila sa church. Lalong-lalo na ang tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari na. Tulungan mo po sila na lumago at sa pamamagitan po nila, maligtas din ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya na hindi pa naliligtas. At kung meron man po sa lugar na ito na hindi pa lubos na iintindihan ang kaligtasan, mahabag ka po, Panginoon. Bigyan mo po siya ng pagkakataon na makapakinig ulit ng iyong salita at maligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya at sa kaligtasan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat.